Sige na. Tandaan nyo, bawat maling Sige desisyon na ganun, mas tatagal yung progress, mas tatagal yung pagyaman. May Oo, iwan no? ko kayo. Holy Isipin nyo, bawat bilhin nyo ng nonsense, ganito sobrang hirap ako kalaban sa business kasi lahat ng pera ko binabalik ko dun eh. Totoo. Di ba? Yan ka talaga. Kaya mahirapan kayong kalabanin yung taong ganun eh. Yung nagsispend ng wise. Like ang nasa isip ko nun ever since, talunin yung demand ng audience ko. Hindi nga ako bumibili ng sarili kong t-shirt, sarili kong boxers, kahit sarili kong wala eh. Lahat ng pera ko nun talaga, 100% dapat ibalik ko dun sa business para masupply ko pa yung demand nila. So, the more I do that, the earlier na nagtitiis ako, the earlier ako makaka-retire, the earlier ako makaka-build ng mas magandang audience, mas malaki, mas mabilis. Kaysa, halimbawa, pagkakuha ko ng pera, bumili akong Porsche, bumili ako ng condo, bumili ako ng ganito, bumili ako ng ganyan. Hindi. Nilagay ko lang lahat talaga sa business. Tapos sa sarili, syempre. Tangina, grabe nga nung nung nalaman ko na cash broke ka. Oh, yeah. Cash broke siya. Una, sinasabi niya sa akin yun, sabi niya, hanggang ngayon ko cash broke pa rin ako. Wala akong cash na hawak talaga. Tapos ako naman, parang ang laki na ng diskarte natin dito. Wala ka pa rin. Ano yung sabihin, di ba? Nga, pag nagkakapera siya, nilalagay niya ulit sa isang beses tol, nandun kami sa bahay. May music video kami na shoot. Kailangan ng props ng pera. So nilabas ko ngayon yung cash ko mula sa bag. Labas akong cash, kapal. So sabi niya sa akin, tangin ako, nakita ko yung cash mo, inggit nga ako sa'yo, may cash kang ganun. Sa akin, wala kang ganun? Sabi niya, yes, in-explain niya sa akin kung bakit. Yeah, wala. Pinapakilos ko yung pera ko. Hindi niya pinapatulog, tol. Hindi. Oh shit. Galing nga, galing nga. Medyo na god damn, dapat nga. Kasi natutulog nga naman. After nun, mga sumunod na weeks nun, ang tapang ko na mag-invest eh. Make money to make more money. Nasa natin? Kuhain natin itong pera. Pagalawin natin ito. Para ang mindset kasi dun, pag marunong ka na magpagalaw, kumbaga kahit mali-mali ka pa nung una, yung skill mo tumataas. The more na nag-save ka hanggang pagtanda mo, ang skill mo na nabubuo, saving. Savings. Mapapala natin dun. Hindi mo mapapalaki yung pera na saving lang ang alam mo. Totoo. Pwede nga hindi ka marunong mag-ipon, pero ang alam ng lahat mag-ipon eh, no? Ano yun eh, steps to slavery. Ayun yung turo sa school, tol. Diba? Pag naipon mo na yung ganitong kalaking Turo pera, ng magulang, turo ng lahat. ubusin sa ospital yun. Ayun. Wala pa ako nakakitang kayang mag-ipon na empleyado tapos hindi kayang ubusin ng doktor yung pera niya. Promise. Wala pa ako Wala ka pang nakitang empleyado na hindi kayang ubusin ng doktor yung pera niya. Ubus ka kay Doc. Ubus ka kay Doc. Ubus ka kay Doc, no? So, hindi ko sinasabing huwag ka mag-empleyado. Sinasabi ko, gamitin mo ng tama yung pera mo. Para hindi lang siya magpunta kayo. Patulugin, no? Spend wisely, no? Patulugin. Kahit empleyado ka, pwede ka naman mas masarap nga maging empleyado tapos maging investor kasi pag empleyado ka, wala kang stress na sa 15 o sa 30 walang dadating na pera. Sure ball kasi may darating. Sure ball eh. Sure ball yung manip Sure ball. Tapos, malugi ka sa una mong investment. Sure ball ka na naman next month. So, the earlier na matuto ka ng kung paano magpakilos ng pera mo. Kahit empleyado ka habang buhay, walang problema yun. Basta marunong ka magpakilos ng pera mo on the side. Ayos lang, no? Ayos lang. Hindi yung ang goal kasi number one tip, huwag ka bumili ng bahay mo. Yun yung number one tip ng normal eh. Diba? Yun yung una mong narinig, bumili ka ng bahay mo. Number one tip ko, huwag kang bumili ng bahay mo. Huwag kang bumili ng bahay. Kasi pag lahat ng pera mo nilagay mo sa lupa at sa bahay mo, ano na yung next na pera mo? Kailangan mo magtrabaho. Para saan? Ulit. Ang bahay pa rin dun. Benta mo yung bahay. Para magkapera ka ulit. Hindi ba kinulong mo yung para kang bumili ng sarili mong kulungan. Totoo, man. Gets. Nung nalaman ko yung game na ganun, oh shit, ano. So nakikita ko tuloy na yung mga malalakas sa social media na nagkapera na sila and shit. Ang unang ginawa nila, bumili ng bahay. Lupa, bahay, diba kotse, yun ang una agad nila? condo. Lupa, bahay, kotse, para masabi lang Tawag na. dun posas, man. Kasi, ang parang, siyempre, pag pinost nila yun sa social media, ang dating, they made it na. Ngayon, noong una, maelib pa ako nun. Oh shit, nakabili na siya ng bahay. Pero natuto na ako talaga kung paano ang paano.
mali decision mo. Pag financially educated ka or kahit hindi naman may alam ka kahit papaano, alam mo sino yung mga tamang kumikilos eh. Yung mga ang clue nun yung mga taong alam mong pumipera tapos walang pinopost na flex. Galing nun. Totoo. Kasi kaya niya yung disiplina na hindi niya Talaga. ipagyayabang kung anong meron Talaga. sa amin. Yup. Yun yung mas malupit. Like, di ba sabi nga nila, kailan mo nakita sila Mark Zuckerberg na nag-flex na ng kahit ano. Like, no, they don't do that. Yun yung mas malalim na tao para sa akin. So, Yup. pag kaya mo yun mag-control ng pera mo na ganun, na hindi yung tinuro sa'yo ng magulang mo, number one, di ba, parents na turo, bumili ka ng bahay mo. Huwag mong sundin yun, mag-aral ka talaga ng ibang, kasi it doesn't work eh. Like 90% yun yung ginawa. Did it work? Di naman eh. Hindi naman sila masaya. Diba? Hanggang ending ng buhay nila, nagbabayad sila ng whatever para sa bahay nila. So para sa akin, anong gagawin? Diba? Anong gagawin? Ganito. Halimbawa, meron kang budget na 10 million para sa bahay mo. 10 million na bahay, makakakuha ka nun siguro ng rent worth. Sabihin natin, 50 to 100,000 worth na bahay na rent. Mataas na yun, magandang bahay na yun, di ba? O sabihin natin 100K a month. So, yung una mong taon, 1.2 million lang yung nagastos mo sa bahay mo. Meron kang natirang 8.8. 8.8 million. Yung 8.8 million, subukan mong palaguin sa kung anumang negosyo. Sabihin natin nalugi mo yung 8 million. Yung huling 800,000 na palago mo. Boom. Yeah. Compare mo dun sa taong may 10 million, ba, seaman siya o kung ano man, doktor siya, may 10 million siya, bumili siya ng bahay. Ano yung next step niya dun? Magtrabaho para tumira pa rin dun. Tapos, ang mangyayari sa kanya, 8 hours siyang wala dun sa bahay na binili niya. Yeah, tulad ng mga ibang kaibigan ko, ganun. Una, akala ko, shit, iwan na ako ng mga to dahil may bahay sila. Ngayon, hanggang ngayon, binabayaran nila yung bahay. Hirap na hirap. Andun sila sa, hindi sila nakatira dun sa bahay nila. Hindi sila nakatira sa bahay nila. Ayokong maging ganun. Yung sabi nga sa akin nung tatay ko, piliin mo talaga kung sino yung mas masayang part, yung bumili ng bahay o yung nakatira dun sa bahay. So mamili ka talaga ng gagawin mo sa buhay. Ikaw ba yung bibili lang ng bahay o titira sa bahay? Magkaiba yun eh. Ang goal mo lang bumili. Yun yung usual. Bumili, mag-own ng bahay. Dapat tumira, no? Dapat ang goal mo, tumira dun sa bahay. Kaya mo nga binili. Church. Diba? Ang masaya si ate, yung kasambahay natin. Siya yung buong bahay na doon. Yung bahay ni diba? Ate Belen, no? Yes, exactly. Kaya Diba? yun na-gets ko talaga na may mga tao na kayang mag-make money at may mga tao na matalino. Alam nila kung anong gagawin dun sa pera nila. Mag-make money, madali lang yun eh. Para sa akin, mas madaling part yun mag-make money. Yes, Lahat yes. nakaka-make money. Diba? Pero ikaw, tinan mo, ikaw nga, hindi ka magaling mag-English, nakaka-make money ka. Multiplying Si yung money Ninong yung Chicken game. nga, mali-mali grammar, nakaka-make money. Yes. Para sa akin, pagalingan tayo kung anong gagawin sa nagawa mong pera. Yes. Doon magkakatalo. Lahat kaya mag-make money. Pero yung kinita mo, tol, Ano? paano mo gagawin? Ano ang may gagawin babagsak mo? ako na pipeline theory after nitong break. So, Break. tungkol doon. Hindi, baksak mo na. Hindi, break tayo. So may isa pa. Alright, Dom, pinutin mo na. Wait. Buti pa yung bitches ko, focus lang sa business ko. Di na illegal yung pera ko, yeah ang linis ko. Tulog ko ay mahimbing, kasi merong peace of mind. Pag dumilat agad yung mata ko, balik na sa grind. Tumatawag na si Frank, shipment namin global na. Lanang kumustahan, rekta agad total na. Million pesos, ses. Dito swerte ako'y blessed. Pang buong mundo na north, south, east at dun sa west. And we're back. You're back. Ganun na. Alright. Ano yung sinasabi mo? Pipeline ka dyan. Okay, pipeline theory. Yung Hindi ko alam. pipeline theory, kasi pinag-uusapan natin kanina, di ba, kung mas magandang skill, bukod sa marunong ka gumawa ng pera, dapat alam mo kung paano palaguin, paramihin yung pera. So, ang pipeline theory ganito. So, may dalawang lalaki, si Pudong tsaka si Koy Koy. Si Pudong laging ganito, sa village nila, nakatira sila sa isang village na walang supply ng tubig. Okay, sinaunang panahon, walang supply ng tubig. Yung tubig galing sa spring sa taas ng bundok. Okay. Nasa village sila. Sabi. Ngayon, silang dalawa, magkaibigan, gusto nilang diskarte. Magbebenta daw sila ng tubig. Kaming dalawa. Kayong dalawa, usap kayo. Ngayon, si Pudong,
Ang gagawin niya daw, mag-i-give siya araw-araw. Give siya. Okay, para kumita siya. Ang bayad dun per balde. Ay, si Koy Koy, bawa si Pudong, gusto niya 50 balde kasi malaki katawan niya. Kaya niya, akyat baba siya ng bundok. Si Koy Koy, payat. Ang naisip ni Koy Koy, sabi niya, ako 1 balde lang gagawin ko para lang may pangkain ako. Si Pudong, dami niyang pera every day, dami niyang cash, dami niyang balde, di ba? Tapos every Saturday, pa-party siya, kanyang pera. Si Koy Koy, ang ginagawa, nagbe-build siya ng pipeline galing dun sa ilog, pababa dun sa village nila. 1 year yung project ni Koy Koy. 1 year siyang mahirap. 1 balde lang siya, pangkain lang. Mukhang sa mata ng tao, ako yung maling ginagawa dahil 1 year ako mahirap eh. 1 year ka mahirap. 1 year, nagpa-party siya every weekend. Wala kang kinikita. Hindi ako yung paldo sa mata nila. Pero gumagawa pala akong pipeline. No? After 1 year, bugbog yung katawan ni Pudong. Araw-araw siya nagbubuhat eh. Paparty pa Sira siya. yung likod Sabado. niya. Sira yung katawan niya, tapos pa-party pa siya, di ba? Sira kidney niya, liver niya, everything. Si Koy Koy, after 1 year, nabuo na niya yung pipeline niya, umaagos yung tubig, nakapila lang yung mga tao, napupuno yung balde. Damn. Dire-diretso yung pera niya. Nag-iigib pa ba siya? Hindi na. So, yun yung sinasabi ko na matuto ka mag-build ng funnel mo na mapagalaw mo yung pera mo. Hindi ko sinasabing kailangan mag-umpisa ka sa malaki, ha. Pwedeng minimum ka, pwedeng ang out of nothing, eh. From nothing, thin air, kaya mo gumawa ng pera kung mag-iisip ka lang talaga kung paano. Dapat yung pera ang nagtatrabaho sa'yo. Yun.